5 years siyang nagbebenta ng franchise, no? And syempre po, paano naman yung walang pera? Paano naman yung hindi kaya yung 596,000? Tama po ba? Alam mo, yung may-ari ng GPRS, si Manny Pascual, pwede niya nang suluhin tong negosyo na to at kikita na siya ng malaki. Tama mo ba? Pwede yan sa kanya na to eh. Di ba maraming taong gano'n? Nagtayo ng negosyo, alam niyo naman yung mga remittance company. Nagtayo sila ng negosyo, pero never nilang shinare sa mga tao. Kahit konti man lang na income, hindi nila shinare sa mga tao. Sinolo nila yung income. Tama po ba? Ano ang ginawa ng GPRS? Shinare niya ba yung income sa mga tao? So, ready ba kayo mapag-share ng GPRS? Yes! Na. So, that's why, nilaunch niya itong tinatawag natin na personal use. Nakuha niyo po? Kanina, yung unang product is franchise. Ito naman ay personal use. So, magkano na po yung personal use niya? 7,998. Ano ang kasama dyan? Yung website, may sarili kong website. Kung alam niyo po ang Facebook, parang ganun lang siya. Tapos yung parang, imagine mo yung Facebook, dagdagan mo lang siya ng remittance. So, ibig sabihin, pwede ka na mag-remit ng sarili mo. Nakuha niyo po? Gusto niyo ba na nag-remit kayo? Hindi na kayo malis ang bahay? Yes. Basta may internet connection lang kayo. Tapos, bills payment. Maiwasan nyo na yung pagpila-pila. Nakuha niyo po? Sino dito ang gustong hindi na pumila? Yan, mag-join kayo sa GPRS. Ticketing and booking. Eh, syempre po, matagal na tayong pinagkakakitaan ng mga travel agency. Tama po ba? Eh, this time, gawin na natin negosyo. Kung ganyan na naman ang puhunan, maganda na tayo lang nagbibenta ng ticket at tayo lang bumibili ng ticket sa sarili natin. At least, tayo ang kumikita. Palakpakan naman natin ang ticket. Okay? Loading. Siyempre po, ang gastos natin sa loading. Tama? Bakit hindi natin gawin negosyo yan? Para yung ginagamit natin, nalilibre na rin. Tama po ba? Diba? So, kung kayo, utak negosyante kayo ngayon, maiintindihan nyo po. Gagawin nyo siyang business kasi ginagamit nyo na lang din siya. Tama po ba? Okay? Tapos ano pa? Siyempre, meron din po tayo na Visa card. Okay? And 40 na free na 40 retailer activation cards. Ngayon po, ito yung itsura ng Visa card. And kagandahan dito sa GPRS, no? Kabago-bago lang siya ng kumpanya, actually po, mahirap makakuha ng Visa card. ATM, yes. Madaling makakuha ng ATM. Nagkaroon din ako ng company dati, ang bilis namin nakakuha ng ATM. Naman niyo po? Pero Visa card, mahirap po makakuha. At ang nagbigay sa atin yan, China Trust, tapos back up tayo ng BankNet. BankNet po ang sa atin nag-approve para magkaroon tayo ng Visa card. Okay? So, parang natin BankNet at ang GPRS, no? Na nagkaroon tayo ng Visa card. Ngayon, ang kagandahan sa Visa card, pwede siyang gamitin sa remittance. Ngayon, ano ang problema po pag pinapadalhan? Halimbawa, from Hong Kong to Philippines. Halimbawa, nagpadala sila. Ano ang unang hinihinging requirement para makuha mo yung pera? ID. Dalawa? ID. Bakit? Experience ko yan. Pumila din ako. Kasi may nag-qualify sa akin from America. Wala pang franchise doon. Ginamit yung Western Union, no? So ako, hilingan ako ng dalawang ID. Okay? Para sigurado na ako yung tatanggap. Klaro po? Hassle po ba yun? Hindi lahat ay may ID. Tama po ba? Medyo magkakaroon ng problema. Tama? Okay. So ngayon, anong advantage ni GPRS? Siyempre po, dahil tayo ay meron Visa card, yung pera po, dediretso na sa Visa card. So kahit hindi ako umalis ng bahay, at meron pa tayong system, pag nag-send, at member din yung sesendan ng pera. Halimbawa, member yung sa Hong Kong, member din yung dito, meron din silang parehong system. Pag nag-send sila, hindi mo na kailangan tawagan na na-receive niya na. Automatic po, makaka-receive siya ng text na yung pera ay nandun na sa Visa card mo. Ayos ba yun? Ano ba yun? Ano ba yung advantage ng GPRS? Kahit po madaling araw, okay? Kahit po madaling araw, pwede mo magpadala ng pera. Katulad nito, no? Napakalaking tulong pag may GPRS ka. Okay, na system. Alam niyo kung bakit? Sa ibang bansa po, nung pumunta ako ng Hong Kong, alam mo kung anong problema nila? Tumatakas pa po sila sa amo nila para lang makapagpadala ng pera. Ang problema, pagbalik ka sa bahay, terminated na. Okay? May papel na siyang pipirmahan at pauwi na siya sa Pilipinas kasi bawal po yun. Agree po kayo doon?
Bawal po yun kasi walang instruction na aalis ka. Okay. Ngayon, ang good news sa atin, dahil may GPRS na tayo, hindi niya na kailangan umalis ng bahay. Dahil mayroon na rin internet doon, kahit madaling araw, pwede siya magpadala ng pera. Maganda ba yun o sobrang ganda? Yan ang yan yung future natin. Ganun tayo, magiging mabilis lahat ang transaction. Kasi lahat tayo nasa online na. Klaro po? Okay. Tapos, okay, ang Visa card naman, pwede tayo mag-withdraw kahit sa ATM. Kahit sa ibang bansa, pwede tayo mag-withdraw. Ang good news lang yan, peso dito yan, pero pag punta mo ng Hong Kong dollar ang lalabas pag nag-withdraw ka. Punta ka ng Amerika, US dollar ang naman ang lalabas. Pag bibili ka ng mga damit, swipe mo lang dahil Visa card yan, at least hindi ka nangutang kasi may pera yun. Debit card po yan. Klaro po? Dahil mayaman ka, hindi ka na nangutang. Okay? So yun po ang Visa card. Okay? So ngayon, ito yung system natin. Okay? Ito yung pinaka-main system natin. Ang gagawin lang po natin, i-click lang po natin yung login, pag member na po kayo, then ilalagay nyo lang po yung user ID nyo, tapos password. Tapos pag nilagay mo yung user ID mo at password, ito po yung makikita nyo na account. Okay? So, ayun, nakikita nyo rito, test account siya. Ibig sabihin, ito po yung hindi personal account ng isang tao. So, pang test account para makita nyo at ma-browse nyo na yung sample ng product. So, makikita nyo po dito, meron dito na funds transfer, network, e-cash, tsaka loading. Pag click nyo po yung e-cash, ang lalabas po dyan, yung mga partners ng GPRS. Makikita mo dito, merong BankNet, merong Megalink. Yun po yung dalawa ng financial institution na bumabackup sa atin. Kaya nakuha natin lahat ng mga bills payment at ibang mga remittance. Hindi rin makikipag-partner sa ating ibang remittance company kung wala tayong license. Tama po ba? Kasi pwede pong i-demanda sa GPRS pag eto mga logo na to ay hindi nila totoong partner. Tama po ba? So kung ganito karami at kalalaking kumpanya na nagsusupport dito kay GPRS, ibig sabihin, may magandang system sa GPRS, bakit sila nag-join kay GPRS? Tama po ba yan? So na-excite na ba kayo mag-join kay GPRS? Yes! Kung si PPI nag-join kay GPRS, mag-join rin ba kayo? Yes! Di ba? So, yan po yun, no? Yan po yung mga company. So, nandito na po, remittance, bills payment, online booking, online shop, saka yung reports. No? Ang maganda lang sa atin, lahat ng transaction nyo po, merong reports. Nare-record siya. Okay? At ang ganda doon, hindi siya nawawala. Kasi naka-archive. So, yung naka-archive, hanapin mo na yung date na gusto mong balikan, ipapakita niya sa yung record. Okay? Yung kagandahan dyan. So, dito po, mamaya papakita ko sa inyo online. Tapos, sa loading naman, pag pinik mo yung loading, lalabas siya yung load, smart at sun. So, pwede tayo mag-load ng gamit ang internet at yung iba naman, kung walang internet connection, pwede mong gamitin yung cellphone mo. Okay po? So, dalawa. Kasi yung cellphone mo, pag register mo kasi, nire-record ka na maglagay ka ng cellphone. Kung anong nilagay mo cellphone, konektado na po yun dito sa system mo, sa online. Ngayon, meron tayo dyan na regular load, meron ding special load. Ang kagandahan ng dito, wala na masyadong command. Di ba, yung meron tayong product na Voltex 10, yung mga ganyan, di ba may command pa yun pag sa cellphone? Dito po, pinipili mo na lang. Okay, mamaya, i-demo po namin yan. Okay, tapos may transaction report din. Automatic po yan. Ngayon po, ang importante, kailangan may laman lagi yung e-cash nyo. Pag walang laman yung e-cash nyo, okay, syempre po, hindi kayo magkakaroon ng transaksyon. Hindi kayo makakabili ng ticket, hindi kayo makakabenta ng load. Nakuha nyo po, hindi rin kayo makakapag-remit. Kasi ang kailangan, electronic yung yung pera mo para makalipad. Meron po tayo doon. Di ba, physical money, hindi mo mapapalipad yan. Okay? Hindi makakating yan. Kung nasa Hong Kong pinaganyan mo, hindi lilipad yan. Kailangan electronic cash. So, paano tayo magkaroon ng electronic cash? Okay, ang gagawin nyo po, pwede kayo pumunta ng bangko, kunin nyo po yung account ng GPRS, i-deposit nyo po doon, at halimbawa, nagagawin ng 10,000 pesos. Yung 10,000 pesos, ilalagay naman ng GPRS doon sa e-cash mo. Meron po tayo doon. Okay? Ngayon, sino dito ang gusto magkaroon ng libre na e-cash? Pakita sa kamay. Free. O, nakita mo, lahat kayo gusto yun ng free. Okay? Ngayon po, paano tayo magkaroon ng libre? Kasi ganito, pag join mo, siyempre,
malaking advantage ngayon na may sarili kang system ng bills payment, di ka napipila, yung remittance, sariling ticketing. Pero po kagandahan dito, pag in-endorse mo si GPRS, ang artista po, pag in-endorse ang isang bagay, babayaran hindi. Hindi pa mukha naman kayong artista. So, ibig sabihin, kailangan may bayaran kayo. Ha? Okay? So, ngayon, ito po yung mga ways of earning ng GPRS. Una po, meron siyang binigay na 40, free ha, free, ng 40 retailer activation card. Yung activation card na yon, pag-activate po yun ng SIM card na pwede na siya mag-load ng Globe, Smart at Sun. So yung mga kaibigan mo na hindi pa kaya yung 7998, pwede mo silang pasimulan muna sa loading business. Pag nabentahan mo siya, ay worth 300 pesos lang siya. No? Ibig sabihin lang po, ano yun, isang system yon na yung SIM card mo, di ba dati, 3 SIM card ang bibili mo pag mag-loading business ka. Kasi Globe, Smart at Sun yan, tama? Tapos loloadan mo siya ng, halimbawa, tigpa 500 pesos. Eh, paano mo mahina ang benta ng Sun? Nakuha niyo po? Hindi niyo siya mabubulot para ilipat sa Smart. Nakuha niyo po? Oh, ngayon, ang kagandahan dito sa atin, yung activation card na binibenta mo na 300 pesos lang, yung luma na SIM card, i-activate yun at pwede na siya mag-load ng Globe, Smart at Sun. So, ibig sabihin, kahit lagyan mo na siya ng 500, pwede nang gamitin yung 500 na load mo kay Globe, Smart at Sun. So, hindi ka natitenga yung mga pera mo. Maganda bang system yun? Yeah! Magkano mo na siya ibibenta? 300. Eh, 40 pieces po yan, no? So, 40 pieces times 300, magkano mong babalik sa'yo? Magkano na po nilabas ng pera? Bawi ba? So, meron ba tayong ROI? Madali ba magbenta ng ganitong product? Yes. Madali, ano? Kasi lahat ng tao gusto na nilang kumita sa loading. Siyempre, ginagamit nila yan. Siyempre, pagkakataan nila. Mura lang naman yung capital, 300 pesos lang. Clear po tayo doon? Okay, next. Direct referral. Ito po yun. Pag nag-endorse kayo, may napakwalify kayo. Okay? Sabi niya, Brad, okay, gusto kong mag-qualify. Gusto kong bumili ng system. Nagbayad siya ng 7998. Magkano ibibigay sa ni GPRS? Dahil gwapo ka at maganda, okay? Automatic po, bibigyan ka ng 600. Yung 600, magagamit mo yan, pupunta po yan sa e-cash. At pwede mo na yan pang business, pang loading, pang capital sa loading, pwede na ba? Pero hindi ikaw ang naglabas ng pera. Eh, ginanahan ka. Nag-invite ka ulit. No? Pwede po kayo mag-invite ng marami, hindi lang dalawa. Pwedeng 100, pwedeng 1,000. No? Wala pong limit ang pag-invite. Kada invite mo at kada qualify nila, direct referral natin ay 600 pesos. Pero dahil ang system natin ay dalawang line lang. Isa sa left, isa sa right. So yung pangatlong i-invite mo, mapupunta na siya doon sa ilalim ng una mong in-invite doon sa left. Pero yung 600, dahil ikaw ang nag-invite, no? Yung 600, sa iyo pa rin mapupunta. Fair ba yun? Yeah. Okay, palagpakan naman natin ang